sa pagpapatuloy ng investigasyon ng National Bureau of Investigation, Violence Against Women and Children Division o NBI VAU-CD. Lumalabas na taong 2023 nang simulan ni Roda ang pagbebenta sa sarili niyang mga anak online. Nire-recycle din nila yung mga videos na yon. Not unlike yung foreigner, magre-request ng live show. Ang ibinubugaw ni Roda online ang kanyang mga anak na si Micah, 11 years old. Para maganda. O, rampa. Flying kiss. Hagod. Ikot. Smile. Smile sa camera. Gamitin mo yung mata mo. Pang-akit. At Josephine, 13 years old. O, go. Rampa. Rampa. Ikot. Isang flying kiss naman siya. Lapit sa camera. Kingdan. At kapag sumuway raw sa utos ng ina, Ngayon, ibaba mo yung dalawang strap ng damit mo. Nay, Naku ba? Baba mo lang yung dalawang strap. Dali. Ay, ba yung pinapagawa ko sa'yo? Baba mo lang yung strap. Nay, ayoko. Ano na naman kaartehan yan? Day, para kasing ang baboy naman ang pinapagawa niya sa akin. Ang baboy? Ang dali-dali lang pinapagawa ko sa'yo. Pa-sexy lang, di mo kaya? Magagalit daw si nanay. Pag ayaw nilang maghubad o ayaw nilang magpa-picture, yun yung pagagalitan sila. Simple-simple lang pinapagawa ko. Ikaw na, Micah. Dito ka na. Sumayaw ka dito. Sumayaw ka dito! Tayo! Taming arte. Pa-sexy lang, di kaya? ang mga dalagitang anak ni Roda namulat sa kalasuang ipinagawa mismo ng sarili nilang ina. Pinaghuhubad, may video calls yung kanilang nanay, at umabot din sa puntong pinasukan sila ng mga sex toys. Maging ang 8 taong gulang na kaanak ng suspect na itatago namin sa pangalang Vanessa, Ibibigay ko to sa'yo kapag sinunod mo yung gusto ko. hindi pinatawad ni Roda at sinimulan na ring ibenta raw online. Sayaw mo! Baba mo yung strap ng damit mo. Giling! Huwag kang umiyak. Paano matutuwa ang tao sa'yo? Giling! Kaya naman ang NBI hindi na pinatagal ang karumal-dumal na krimen nang matuntun ang mismong tinutuluyan ng mag-ina. Isang search warrant ang inapply ng NBI VAU-CD para mapasok ang itinuturing na cyber sex den ni alias Roda. Noong March 6, pagkatapos ma-issue ang ating warrant to search, seize and examine computer data na grinant ng judge, pinuntahan natin ang ating lugar, ang bahay nitong subject na to. Sa tulong ng isang asset, nakipagtransaksyon ang NBI sa suspect na si Roda. Ongoing yung engagement ng ating undercover at yun nga, siya ay patuloy na nag-aalok ng masiselang larawan ng mga bata. Ilang sandali pa, nag-online na si Roda. Who do you want, sir? This is Josephine. She's 13 years old. Once na makita na natin yung mga bata, kasi isang goal natin sa operation na to ay hindi lang para hulihin yung subject, kundi i-rescue yung mga bata na na-exploit sa ganitong paraan. Micah, Tulad ng 11. inaasahan, inalok ni Roda ang mga bata sa kausap na asset. How about the little girl? This one, Vanessa. She's 8 years old. Very young, very fresh. Do you have videos of them? Yes, sir. I can send you 3 videos for only 5,000 pesos. Send it to me. After the show, I'll pay you. Halika na, girls. Showtime. Ayaw nating mas lalo pang ma-exploit yung mga bata. So once na makita lang, mag-high lang yung mga bata. Sa hudyat ng asset, That's the time na papasukin na namin yung bahay. That's the time na ire-rescue na natin yung mga bata. At the same time, huhulihin naman yung ating subject. Kayo po ba si Roda? Opo. Makinig po kayo. Meron po kami warrant to search this electronic computer data. Nakasaad po dito
Meron po kami power na mag-search po ng mga cellphone nyo. Ito po sa bahay nyo na to. Nakita natin yung mga bata at yung subject ay may hawak-hawak na cellphone at ongoing nga yung kanyang pakikag-video call doon sa ating asset. Bakas kay Roda, maging sa mga bata, ang pagkabigla. Asan ang cellphone mo? Bakit nga gusto mo malaman? Wala namang pinagawa ah. Titignan namin ang cellphone mo. Hindi nga po! Hoy anak, ano yan? Saan kayo punta? Saan nyo dadalhin mga anak ko? Noong una, parang nagwawala siya or ayaw niyang magpahuli. Pero syempre, binasahan siya ng kanyang mga karapatan. May karapatan kang manahimik. Ano man ang sasabihin mo ay maaari at gamitin laban sa'yo. Naiintindihan mo ba yun? Naiintindihan mo ba? Ano man ang sasabihin mo maaari gamitin laban sa'yo. Parang ito na yung sir, dito tayo magkocontact na ano po yun? Okay. At hindi naman, hinuli na rin siya habang nagsisearch na rin yung ating mga operatiba, and at the same time, sineparate yung mga bata para i-rescue ng ating mga social workers. Akin na yung mga anak ko, huwag nyo naman idamay! Sinubukan pa ng suspect na itanggi ang krimen. Hindi ako masamang tao! Wala pa po kami ginagawa. Anong ginagawa niyo? Ma'am, upo po muna kayo. Dali lang po. Upo! Inuulit ko ha, you are under arrest. Bakit? Okay? You are under arrest. Ano po bang ginawa ko? Makinig ka sa akin. Inaaresto ka namin sa salang paglabag ng Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children Act. Sino nakatira dito? Kami lang po. Yung maliit, pamangkin ko po yun. Yung malaki? Alam ko po yun. Nasaan yun? Dalawa yung anak mo, di ba? Opo, pero Nasaan hindi yung po isa? nakatira dito yun. Nandun po sa lola ko. Yung kasama mo kanina, tatlong bata yung kasama mo kanina. Nasaan sila? Hindi ko po kasama yung mga yun. Yung kasama mo kanina. Caught in the act siya, kaya siya nahuli. Pero hindi magsisinungaling ang mga ebidensya na nakita mismo sa cellphone niya. Sobrang dami na mga child sexual abuse and exploitation materials ang nakita natin sa kanyang mga devices. Kaya ito ay ang naging dahilan para arestuhin natin siya at dalhin sa Department of Justice para sampahan ng kaso. Tuluyang inaresto ng NBI si alias Roda. Inaaresto po namin kayo sa salang paglabag ng Republic Act number 11930. Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children Act. Dahil po sa act nyo na pagla-live show po sa mga bata na kasama nyo ngayong gabi sa foreigner na kausap nyo po. Mga anak ko, ba't nyo sila dinadamay? Tara na. Sa huli, walang nagawa si Roda kung hindi sumama sa mga operatiba. Isinama rin ng NBI Bao CD ang mga menor de edad na biktima. Ayon sa medical legal mula sa NBI, positibo sa tinatawag na lacerations dulot ng penetration ang magkapatid na alias Josephine at Micah. Ang rape natin ngayon ay dalawang klase na. Yung sa pilitang sexual intercourse at ang pangalawa naman is yung sexual assault, yung tinatawag natin. Kung pinasukan ka ng bagay, sexual toys, or kahit fingers, or kahit anong bagay na ipinasok sa iyo. Kasalukuyang nakapiit sa isang district jail sa Region 3, Central Luzon, ang suspect na si Roda na nakaharap sa patong-patong na kaso. Anti-child sexual abuse and exploitation materials. Pangalawa is child abuse. Pangatlo ay yung expanded human trafficking. And sinampa din natin yung rape by sexual assault sa nanay na ito. Nakapanayam ng Pinoy Crime Stories si alias Roda. Ayon kay Roda, kahirapan at kagipitan ang nagtulak sa kanya para pasukin ang madilim na mundo ng OSEC. Kwento ni Roda, taong 2018 nang mawalan siya ng tirahan. Go, rampa. Una niyang naipasok sa iligal na kalakaran ang isang anak na si alias Josephine, 13 years old. Rampa muna. At saka sumunod ang isa pa niyang anak na si Micah, 11 years old. Ano pa hinihintay mo? Ayaw mo ba na manika? Samantalang nitong taon, isinali na rin niya maging ang pamangkin na si Vanessa, 8 taong gulang.
Nakilala ko lang din po yun sa kaibigan ko. Pag-aay lang po daw yan, magpapadala po daw. Yun. Tapos sabi naman yung kung ano po yung inuutos, yun tulad nung ganun. Tsaka kahit sawayin sila, papagalitan lang sila. Tapos susunod din sila. Tapos after yun, si Sharon din, bibigyan din sila ng pera. Wala silang choice din talaga. Mga anak, alam nyo na ang gagawin, di ba? Get ready. O, kuha na ng laruan. Pero depensa ni Roda, hindi totoo na pinagagamit niya ng sex toys ang kanyang sariling mga anak. Di man totoong ginagamit, ano lang po yung para lang pumaakit yung kausap namin. Ayon kay Roda, may mga pagkakataong gusto na niyang tumigil sa kanilang naging trabaho. Humingi rin ng tawad si Roda sa kanyang mga anak. Patawarin niyo kung nasalo pa kayo sa ganung buhay ko. Yung kahit makulong sa ayan lang po nilang malaya yung dalawa kong anak. Kasalukuyang nasa pangangalaga ng isang shelter sa Region 3 ang 3 menor de edad na biktima ng pang-aabuso. Sa pagtutulungan natin sa ating social workers, ngayon nga nasa isang shelter sila kung saan sila ay pinapangalagaan, dinidebrief at binibigyan ng mga psychological interventions para ano yung trauma na nangyari sa kanila. Payo naman ng NBI sa mga magulang. Sana itigil niya na ito. Ay hindi kami titigil para mahuli lahat ng mga gumagawa nito sa mga bata. Kasi kung ang mga nanay, ang mga relatives nila ay hindi kaya nilang protektahan, nandito kami para protektahan sila. Hanggang sa susunod na Sabado para sa patuloy na pagtuklas ng katotohanan at paghahanap ng katarungan. Ako po si John Consulta, kakampi ng inaapi para sa Pinoy Crime Stories.